Hello, we're back. Yes, we're back now. So, ang ganda, exciting yung ating pinag-uusapan. Ako natutuloy nung sunod na topic natin. Oo. Yung sinisimulan sana ni Kuya Vince, kaya lang ano na natin, break na natin. So, ako na magtutuloy. So, kanina, sabi ni Kuya Vince that it's how marvelous and surprising the all-enlivening agency of the divine power in every successive moment, in every of the infinite variety and multiplicity of existences in the wide extended creation. And thus says our Lord, my Father worketh thereto and I work, sabi ni Jesus. So it's the Father who's working it for him and he also worked for it. So ang totoo, yung sinasabi natin na all enlivening agency of the divine power, yung ang ibig sabihin ng enlivening, Kuya Vince, is yung appealing, interesting, very entertaining power of God. Talagang makita mo yung kapangyarihan ng Diyos na sa salita lang He can create already. Hindi katulad ng tao, kailangan mong, yung natural na tao, kailangan natin gamitin ng kamay, kung ano-ano ginagawa natin, at meron tayong ilalagay na kung ano-ano para for us to be able to create something. But this God that we are referring, who is all-knowing and He is the ever-powerful and supreme being all over the universe, siya talaga ang kanyang kapangyarihan, which is a divine power, sa salita lang ay may nangyayari. So his word is powerful. It can create something that he speaks. So saan pa tayo pupunta? Talagang tawag doon is marvelous and surprising, nakakagilalas. So, kagila-gilalas na kapangyarihan. And all these things are really because of the Father in heaven and siya bilang anak ng Diyos who is the Word of God Himself. Kasi sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Ibig sabihin, si Jesus, the Word of God, is the power to create. Kasi yung Word, pag binigkas mo, something is going to happen. So, but divine power is not only manifested in the creation, conservation, and governation of all things, but most gloriously in the redemption and salvation of mankind, sinners by Jesus Christ, who therefore says, all power is given unto me in heaven and on earth. It was a work of almighty power as well as of infinite grace. Ganda. So, yung yung kapangyarihan na yon, the most glorious power na tinanggap natin is the power of redemption and salvation. Yung pagtubos at pagliligtas sa atin mula sa kasalanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Yun talagang napaka maluwalhating ginamitan ng kapangyarihan ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. And from there, doon sa kanyang tinapos sa krus at muli siyang nabuhay, all power in heaven was given unto him. Sa langit at sa lupa. So wala nang natira. Kaya yung mga nakaupo sa posisyon, Kuya Vince, na mga elected ng tao, wag silang magyayabang kasi all powers in heaven and on earth ay galing sa Diyos. So kung sinasabi nila na sila'y makapangyarihan, saan kaya galing ang kanilang kapangyarihan? At masyado silang nagyayabang. Si Jesus nga, yung kanyang power is sa langit at sa lupa.
Pero yung pag-ibig niya ay nandyan pa, yung grace, yung biyaya ay pinagkakaloob pa sa atin. Ganon siya ka-gracious sa atin na kahit tayo makasalanan, tinanggap tayo at kanyang tinubos upang tayo ay maibalik doon sa ating Ama na nasa langit, na kanya ring Ama. At ang pangako niya pa, kung nasaan siya ngayon, doon din tayo. Pag binasa natin ang John 14, sabi niya kung saan ako naroon, doon din kayo. Kaya umalis muna siya to prepare a place for us. Ganon siya ka makapangyarihan. I will go to prepare a place for you so that where I am, there you may be also. So, ang ganda pag ganon ang iyong hari na gusto niya kung nasaan siya, nandun ka rin. Kakalungin ka niya sa kanyang trono. Ang tanong ko, meron kaya tayong mga ganong leaders? Meron ba tayong ganong mga public servants? Sana maunawaan po nila ito. Yung mga nangangarap po dyan na nakikinig sa amin ngayon ni Kuya Vince, I pray that you would receive the same kind of heart ni Lord Jesus para maramdaman ninyo yung tunay na compassion, yung tunay na pag-ibig sa mga taong inyong nais paglingkuran. Ngayon, Kuya Vince, nagagandahan ako kasi wala ngayong mga kandidato. Ngayon, very strict ngayon sa barangay election, Kuya Vince. Bawal lang magpainom, bawal lang mamigay ng candy, bawal talaga kahit doon sa tarpaulin na nilalagay nila. They cannot put it somewhere else. Doon lang sa, anong tawag, posting area yata tawag nila doon. Tapos, kung maglalagay ka sa mga bahay, magpapaalam sila. sa Magpapaalam mga sila bahay sa, bahay maglalagay, nako, magpapaalam sila pero ang dami hindi dito. hindi sa labas. Mm-mm. Ang dami dito sa may property namin, nakasalpak-salpak. Ewan ko kung mga nagpaalam. Tinanong ko, hindi naman daw. Yung ba namang isang karatula nung mismong, karatula ha, yung Kandidato. karatula ng store, doon tinapal sa karatula. Saka ba nakakita ng ganon? Yung karatula na wala na. Kasi doon nilagay sa karatula. Ay, nako. Hindi ko alam Ang anong alam dapat ko na gawin doon. ang alam ko Kuya Vince, tomorrow naka-schedule ang COMELEC with the local police. Iikot sila sa mga bara-barangay, titignan nila kung nasa tamang posting areas yung mga tarpaulin and kung hindi, babaklasin po nila. Kung sa bakod ka maglalagay, dapat sa loob ng bakod, hindi dun sa labas. Kasi pag naglagay ka sa labas, i iaano po yon, babaklasin po yon ng pulis at ng members ng COMELEC sa local air, sa kung saan man po kayo. So, yun sana ang maunawaan nila na hindi lahat ng kapangyarihan mapupunta sa kanila. Ito ay bahagi lamang ng pwedeng ipagkakaloob sa kanila ni Lord. Maunawaan nila na ito ay nanggagaling. This mandate is coming from God. Dahil ang kapangyarihan, ang government, inilagay ng Diyos dito sa mundo upang magkaroon ng order ang lahat ng bagay. Pero nagpapasalamat po ako ngayong barangay elections talaga, Kuya Vince. Bawal lang magpakain pag may meeting. Bawal. So ino-observe po yan ng mga candidates ngayon and I'm congratulating them na sumusunod sila at nagbabantayan sila. Wala ngayong bibili ng boto and I love to have that experience. Let's try to see hanggang sa October 30. So it was a power of Almighty it was a work of our Almighty God na etong kapangyarihan na ito. Alam ko dahil marami tayo, Kuya Vince, na nananalangin na maging maayos ang Pilipinas. And they are starting it now dito sa barangay election. Kasi ayon sa COMELEC, kung hindi ito sisimulan sa barangay pa lang meron ng korupsyon. Hmm. So kaya iwasan ang pamimili ng boto, iwasan ang sobrang gastos sa eleksyon para mahiyahiya naman silang magnakaw pag nakaupo na sila. So as well as
of infinite grace to make satisfaction for our sins. Yan ang ginawa ni Jesus. Yung biyaya para matumbasan ng bayad yung lahat ng kasalanan ng buong mundo. Yung biyayang yon galing kay Jesus na tiniis niya lahat. At the same time, to complete conquest of the rebellious power of the infernal darkness. Yan po, yung kadiliman, kapangyarihan ng kadiliman. Na hanggang ngayon is trying to boast to God na kaya niyang talunin ang Diyos. Pero ang totoo, pagkatapos ng ginawa ni Kristo Jesus, lahat ng tumanggap sa Kanya ay, sabi sa Biblia, we are more than conquerors. So wag na po tayong matakot sa gawa ng kaaway sapagkat mula nang tinanggap natin si Kristo, tayo ay ginawa na rin katulad niya. And ang tawag sa atin ay mahigit pa sa mananagumpay, more than conquerors. On the cross, our great Lord spoiled principalities and powers of this world. So wala na yan, tapos na yan. In Jesus' name lang, takot ang lahat ng principalities and powers of this world. Tapos na sila, putol na ang kanilang kapangyarihan. Naninindak lang yan doon sa mga kulang ang kaalaman, doon sa mga kulang ang pananampalataya sa Diyos. Kaya importante, kung meron tayong konstitusyon sa Pilipinas, ang konstitusyon naman ng Kingdom of God is the Word of God, which is the Bible. So basahin po natin ang basahin yan para alam natin kung gaano tayo makapangyarihang katulad ni Jesus. So the work of effectual calling is a work of almighty power. Yung mga tawag ng paglilingkod na may kasama o kalakip na kapangyarihan, lahat siya ay galing sa Diyos. When our Lord raises the dead from his long sleep and death in sin to a new and divine life and strengthens him to faith and calling upon God. Therefore, sabi rito, you have bequeathed who were dead in trespasses and sins. The hour is coming, and now is the time when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live, who believe according to the working of his mighty power, which be wrought in Christ when he raised him from the dead. Ang ganda. Darating ang panahon at ngayon na nga ito na ang mga patay ay makakarinig mula sa anak ng Diyos. And ang lahat ng nakinig ay mabubuhay. So ang pakikinig kasi Kuya Vince, sabi sa Bible, faith comes by hearing and hearing the word of God. Kaya ito yung sinasabi na yung nakinig sa anak ng Diyos who is the word of God ay mabubuhay dahil tatanggapin nila si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, manunubos at tagapagligtas, Redeemer and Savior. So pag nakinig tayo doon, pag nakinig tayo ng salita ng Diyos, darating po tayo sa pananampalataya doon sa tinapos ni Kristo Jesus. Katulad ng at sa kampanya, Kuya Vince, pag nangangampanya yung mga kandidato, excited tayong makinig kung ano yung sinasabi nila. Kung masarap sa tenga natin, ay iboboto ko yun, lilista ko na iboboto ko yun. Magaling pala yun, hindi ko alam. Nasasalubong ko siya pero hindi siya masyadong nagsasalita, pero ngayon, wow, magaling pala siya. So ganun din po tayo, naririnig natin merong Jesus, merong namatay doon sa krus, pero ano nga bang kapangyarihang meron doon sa tinapos niya sa krus? Malalaman lang po natin yan kung tayo ay makikinig sa salita ng Diyos. Dahil sa pakikinig ay dumarating yung ating pananampalataya. At pag tayo nanampalataya, we receive the power
yung kapangyarihan na meron si Jesus. Tinanggap po natin yan. Dahil pag meron tayong Kristo sa ating puso, sa ating buhay, sabi sa Bible, ipatong lang natin ng ating mga kamay at manalangin sa pangalan ni Jesus, gagaling ang may mga sakit. Ano mang hawakan ng ating mga kamay ay pagpapalain ng Diyos. So di ba ang ganda nung kalakip na kapangyarihan, Kuya Vince? Hawakan mo lang ang isang bagay, you step on the ground, ay magkakaroon ng kapangyarihan doon mula sa Diyos sapagkat ikaw ay tumanggap ng kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, who believe according to the working of His mighty power, which be wrought in Christ when He raised Him from the dead. Yun ang kapangyarihan. Nung siya, kung si Kristo, bagamat, halimbawa, si Jesus ay namatay dun sa krus, tapos inilibing siya at hindi siya nabuhay na maguli, wala po tayo ng kapangyarihan din na meron tayo ngayon, tayo mga tumanggap kay Jesus. Sapagkat doon po natin nakita na mula sa kamatayan na kanyang, yung kamatayan ni Jesus ay yung kamatayan din natin sa kasalanan na kanyang ibinaon doon sa ilalim, tinapos yun na lahat yun. Niredeem na tayo doon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sa kanyang pagkabuhay ay nagbigay rin ng pag-asa sa atin upang tayo rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mamatay man tayo sa katawang ito, tayo ay muling mabubuhay sapagkat ang kamatayan ng isang mananampalataya ay parang natutulog ka lang at pagkatapos sa pagbabalik ni Jesus, tayo ay muling bubuhayin o gigisingin mula sa ating libingan at tayo sasalubong kay Jesus. So moreover, the guardianship and protection of the church amidst all the wickedness of their own hearts, men and devils, and of every danger through this world to the heavenly kingdom is a work of powerful grace. Yun ang totoo. So, Amen. ano man ang ating mga pagkakamali, Kuya Vince, kahit mga tumanggap na tayo, may mga pagkukulang tayo, pero ang Diyos, siya pa rin ang nag-aalok sa atin ng kapangyarihang magapi ang lahat ng kasalanang meron tayo dahil pinatawad na tayo doon. And that we call the power from the heavenly kingdom na siyang gumagawa nung kapangyarihan ng biyaya o the powerful grace. So, tuloy-tuloy tayo, Kuya Vince, ikaw naman. Eto, ang ganda, Okay. authority and dominion and fear are with Him. Yan, Kuya Vince. Yes, Go yes. ahead. Okay. There is not only the power of almightiness in God, but also of authority and dominion. Dominion and fear are within Him. O, di ba? Dominion, eh yun talagang nasasakupan niya, no? At saka yung takot sa kanya ay nandoon. Kumbaga, kung may mga tao hindi natatakot sa kanya, matakot sila. Kasi pag hindi natatakot sa kanya, sila ay mapapahamak. Definitely, pagka ganun. Kaya Correct. kailangan the only qualified fear is the fear of the Lord. The Correct. other fears, kay Satan na yon. So, Kaya. ginugulo tayo ni Satanas, ano, sa mga pamamagitan niya ng fear. Kaya, yon inintroduce niya yung fear na yon ni Satanas para yung fear of the Lord ay madamay, which is kailangan maliwanag sa atin yon. The fear of the Lord is the only qualified fear in God. Tandaan natin yan, ano? He is the great Lord and lawgiver of the universe. Being God, creator and preserver, He has the most just right to give law to and govern in His creatures. So yung batas na binibigay niya ay talagang qualified. Sa kanya lang talaga galing yung batas na yan. Kaya yung sinasabi din niya sa Bible na sumunod tayo sa sinasabi ng gobyerno kasi ang gobyernong yan ay inilagay yan dyan ng Panginoon. Hindi ba? Okay, think about it. Kung ang isang gobyerno ay masama, sumunod ka sa gobyerno, ibig sabihin, naaayon yon sa kagustuhan ng Diyos. Sumunod ka dun sa masama. Bakit?
Okay. Kung dadating na ang tribulation, at mag ah, kakaroon ng mga gobyernong masama, sasama talaga, di ba? Kasama sa prophecy ni God yung pagkasama ng gobyerno. So kahit sumunod ka sa masamang gobyerno, ibig sabihin aayon yon sa kagustuhan ng Diyos. Ewan ko ha, pero ako, the way I look at it, kasi pag sumunod ka sa masamang leader, doesn't really make you bad. But, syempre, dahil Kristiyano ka, alam mo rin na hindi ka dapat sumunod. Diba? O example, yung divorce na na bigyan na ng karapatan dito sa Pilipinas, if in case, no? Tapos, nakipag-divorce ka, ay decision mo yon. It's between God and you. Diba? Pero, ang sabi ni God, ang sabi ni Jesus sa Biblia, sa John, na kasi may nagtanong sa kanya, bakit ang divorce pinayagan ni Moses? Ang sagot ni Jesus, kaya pinayagan ni Moses Kasi dahil katigasan ng matigas ang ulo. mga ulo Yes. ng mga tao, dahil matigas ang ulo. Ngayon, kung gusto mong tumigas ang ulo mo, iyong decision yan. So whatever you do, it's up to you, di ba? It's between you and God. Pero sa totoo lang, hindi dapat mag-divorce. Kasi yun ang sabi ni God. No, God hates divorce. So in infinite wisdom, the Creator fixed a law of nature to every species of being, animate and inanimate. Ibig sabihin, gumagalaw at hindi gumagalaw. Kasi may buhay namang hindi gumagalaw katulad ng mga puno. Hindi naman animated yan. Hindi naman gumagalaw yan. Gumagalaw lang yan dahil sa hangin. O, ang mga ewan ko, may batong buhay, sinasabi nila, pero hindi ko alam kung buhay ang bato. O, di ba? So anyway, and according to that law, is the system governed. Nature or its fixed laws is nothing without him who is the God of nature. And he manages the ordinance of heaven agreeable to his wise constitution. So lahat yan nakaplansya. Lahat nakaplansya. Katulad ng sinasabi ko kanina, pag nasa tribulation ka at sinusunod mo yung mga masama, nagpatato ka nag-submit ka dun sa 666, dahil yun ang sabi ng gobyerno, di kasama ka dun sa itatapon sa impyerno. Ganun. Hindi ba? So, di ba? Kung ayaw mo sumunod doon sa tribulation, magaling ka kasi hindi ka naman pupugutan ng ulo o papatayin ka dahil hindi ka sumusunod doon sa Antichrist, ay mapupunta ka naman sa langit. So decision mo yon, di ba? Everything is our decision. Kaya itong tinuturo natin, decisionan mo. Kung masusunod ka, makikinig ka o hindi. The wide field of nature in the lower world obeys his sovereign orders and sets a beautiful example of perfect submission to man. O set a perfect submission to man. Sino ba yung man na sinasabi dito? Basahin natin diretso. Originally appointed, its ruler made but a little lower than the angels and crowned with glory and honor. Itong, I think, the beautiful example of perfect submission to man is submission to Christ. Kasi He is the man. He is the man that we need to submit to. No? Originally appointed, its ruler. Diba? So, yung a little bit lower than the angels, I think that is us. The crowned with glory and honor. Pag sinabi yung ganon, hindi si Jesus yun. Siyempre, alam nga naman, little bit lower si Jesus kay sa angels. Hindi naman ganon. Kailangan, a little bit lower. Kasi messengers ang angels ni God eh. So, a little bit only. Law was given to man, the original law of our Maker gave us, commonly called the law of nature.
was not a blind law of instinct, but the eternal rule of righteousness. The moral law, agreeable to the nature of the divine perfection, the spirit of this law was written on the heart of the innocent man. For in the image of God made he them. Image of God, ginawa tayo sa image of God. 'Di ba? Wala pa, innocent man pa doon si Adan kasi wala pa siyang kasalanan. And the great creator positively enjoyed the punctual obedience. Ang ganda-ganda nun, no? Ito lagi ko tinuturo ito sa mga bagong churches about the will, binigyan si Adan ng free will to decide for himself kasi yun yung nature ni God eh. God has free will eh. So yun yung gift ni God sa ating mga tao. Yun yung kapareho natin si God. May free will si God. So kahit na tayo ay makasalanan, meron pa rin tayong free will. Kasi that is our gift from God. So we should use it wisely. Only us, human beings, have the free will. Kasi ang mga animals wala. Automatic sila eh, katulad ng aso. Ang aso is automatically pleasing you. That is part of their character. Pero hindi free will ang tawag doon. Kasi yung decision nilang yon, kahit mamamatay na sila, susunod pa sila sa'yo. Ganon ang aso. So wala silang free will, hindi kamukha nung sa atin. Meron tayong free will, no? Heaven and earth shall soon pass away, then one jot or little of the law shall fail, or be dispensed with. Jehovah will maintain his authority over his reasonable creature. Be, be the consequence what it will to them. Ayan. Yan nga yung free will kasi may consequence. Pag sinabing consequence, free will talaga yan. Si Jehovah binigay sa atin yan eh. So talagang kailangan natin na maayos ang ating desisyon. Katulad sa mga pagsunod sa authority, tama naman na sundin natin kung ano sinasabi ng authority. Pero pag sinasabi ng authority, ikaw ay magdroga at sumunod ka ay baliw ka. Hindi Kaya nga. naman siguro tama yon, di ba? At ginawang legal ang drugs. Well, nasa sa iyo yun kasi sisirain mo naman ang katawan mo. Nako, believe me, I know that. I know where that is. Sinira ko ang katawan ko dahil sa mga droga-droga na yan. Hindi yung drogang shabu. Although nagshabu ako nung araw, pero hindi naman kasi ako nagtuloy-tuloy. So Ang hindi tinuloy-tuloy ko ka yan. naman na-addict but you've tried it. Yes, I've tried everything. Umabot ako hanggang cocaine. Yeah. Nag-ekis ako, uminom ako ng downers, uminom ako ng uppers, uminom ako ng cough syrup. Lahat yan sinubukan ko. Damo, magkakasabay sa alcohol and everything, no? Magkakasabay lahat yan. Meron kami pot session sa Japan. Japan yun, ha? Pot session, pagpasok mo, gaganon yung usok ng damo. Well, naranasan kong lahat. Nakainom ako ng isang bote ng whiskey. Isang buong bote ng whiskey, na ubos ko yun. Kaya bagsak Nilaklak na mo bagsak yan, ako. no? Hindi naman, unti-unti, pero naubos ko yun. Kasi nga, namatay ang sister ko, hindi ako pinauwi. O di Mm. nilaklakan ko sila nilaklakan, tapos binuhat nila ako. Dinala ako sa bahay. Wala akong mali, bagsak ako talaga. Bumagsak ako sa sa trash can ng club. Doon ako dinampot sa trash can ng club. So anyway, ganoon na nangyari. Nagising na lang ako, nasa loob na ako ng kwarto. So anyway, let us, okay, let's finish there at tayo ay magdadasal na. Sige, let's pray and let's continue this next week. Thank you, Yes Lord, for po. the power. Thank you, Lord Jesus, for everything that you have provided. Lord, talagang kailangan lang namin, alam namin kung paano gamitin ito. At sa pagbabasa ng iyong salita ng Diyos, sa iyong salita,
Panginoon, matututunan namin eventually kung paano gamitin ang powers na ito. At itong powers na ito ay naaayon sa iyong kaharian at itong aming tinuturo ngayon ay itong patungkol sa iyong kaharian. At ang iyong kapangyarihan na magbibigay sa amin ng kaluwalhatian para sa iyo. So God, thank you Lord for everything, especially this station, the BBS, DWLV FM 91.9, ang Bicol Broadcasting System at ang lahat ng mga nag-aaruga nito at ang lahat na nagsusupply dito, Panginoon, ng kanilang mga pananaw tungkol sa iyo, Panginoon. I-bless mo po lahat ng programa dito sa aming Amen. stasyon at i-bless mo po si Kuya Serge na nagtutulong sa amin para maayos ang lahat ng ito. At i-bless mo po ang buong station, ang lahat ng mga Villafuerte, Amen, Panginoon. Lord. Ibigay mo po ang nararapat na blessing para sa kanila. Maraming salamat po sa istasyon na ito at kay Ate Grace at sa inyong lingkod na binibigyan mo kami ng karapatan na tumayo at magsalita ng iyong salita dito. Maraming salamat. In all humility, Lord, we humble ourselves continually in front of you. So, Lord, that is our prayer for everybody who's listening to this program na matutunan nila ang tunay na pagpapakumbaba sa iyo, Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng ito ay Amen, Lord. inaalay namin sa iyong matamis na pangalan, Hesukristo, aming Panginoon at Manunubos. Amen and amen. Amen. Okay. Amen. So, Bye-bye maraming po. salamat. Bye-bye na po sa inyong lahat. At see Yes, you next bye-bye. week. Bye-bye. Dito sa Dito sa programa A Day with Ate Grace. and Kuya Vince. Till next Yay. Saturday po. Bye-bye. Bye. Bye. Okay.